Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong unang linggo ng Hunyo. Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 12. Vice President Sara Duterte nanguna sa 2028 Presidential Preference Survey sa gitna ng inaasang pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng DPWH na tapusin na ang dekada ng nakatenga na diversion road sa Cavite. DOTR nilinaw na 14 na istasyon pa rin na mag-ooperate sa MRT-7, taliwas sa kumakalat na 13 istasyon na lamang. BMW binalaan ng publiko laban sa mga peking work abroad offers sa social media. Metro News, LTO naglabas ng show cause order laban sa 2 uniform personnel na nakuha ng walang suot na helmet habang nagmomotorsiklo. Science and Technology News, bagong uri ng palay na kayang mabuhay sa tagtuyot na develop ng mga eksperto. Lifestyle News, Inca Child Mommy na ibalik na sa katutubong komunidad nito sa Argentina. Para naman sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American actor, singer, songwriter na nagpasikat ng mga awiting Love Letters in the Sun at April Love. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang driver sa Amerika tinikitan dahil sa paggamit umano ng cellphone sa kanang kamay habang nagmamaneho kahit putol naman ang kanang kamay nito. Oras po natin, 6:42 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Good news ang sasalubong sa mga motorista ngayong unang linggo ng Hunyo dahil may malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy o DOE Director Rino Abad, posibleng matapesan ng hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina habang hanggang 8 pesos naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng hanggang 10 pesos tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Inihayag ni Abad na bagaman nananatili pa ring mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, aabot na sa 70 pesos hanggang 80 pesos ang ibinaba nito mula sa 140 pesos na presyo kada litro na naitala mula nang magsimula ang tensyon sa Middle East noong Pebrero. 774 Balita Ngayon. Umakyat na sa 12 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa gumuhong itinatayong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ang 6 pambangkay sa pagpapatuloy ng search and retrieval operations kahapon. Kagad namang isinailalim sa maingat na proseso ng pagtag at dokumentasyon ng City Health Office ang na-recover na mga labi bilang bahagi ng mahigpit na ipinatutupad na Disaster Victim Identification o DVI protocol upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan ng mga biktima. Patuloy naman ang isinasagawang search and retrieval at clearing operation sa mga otoridad sa gumuhong gusali habang nananatiling nakatutok ang mga responder sa paghahanap sa iba pang posibleng biktima sa ilalim ng mga guho. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinadadalo si Senator Bato de la Rosa sa Senado kung talagang nais makaboto. Narito ang report ni Chanel Salazar. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat personal na dumalo sa mga sesyon sa Senado
si Senador Ronald Bato de la Rosa kung nais nitong makaboto sa mga halagang usapin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat payagang makaboto ang isang senador na may arrest warrant kung hindi ito pisikal na naroroon sa Senado. Kung nakadaloan niya si De La Rosa noon sa Senado para makaboto sa pagpapalit ng liderato, sa kabila ng mga panganib ay nararapat lamang na personal itong pumunta sa plenaryo. Binigyan din ng Pangulo na matagal ng tradisyon sa Senado na kailangan nasa plenaryo ang isang senador para makaboto. For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ibang usapan yun. Basta't nandyan siya. So, it has been the long-standing tradition of the Senate is that if that you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Naguna si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey na isinagawa ng Pulse Asia Research na kinumisyon ng Strat-based Group. Sa survey na isinagawa noong May 3 hanggang May 7, lumas na 51% ng mga Pilipino ang nagsabing iboboto nila si VP Sara kung ang 2028 presidential elections sa iginawa noong survey period. Kung ang pangalawa naman si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 41%. Si Senador Erwin Tulfo naman ang nangunguna sa pagka-vice-presidente na nakakuha ng 46%, habang pangalawa naman si Senador Robin Padilla na nakakuha ng 38%. Malit na porsyento naman ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila sa Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo sa pagkapangulo, habang 8% naman ang mga respondent ang undecided o tumangging sabihin sino ang iboboto nila. Samantala, Senador Robin Padilla umalma sa mga kritiko kaugnay ng definisyon niya sa force majeure. Conde Batak sa report. Pumalag si Senator Robin Hood Padilla laban sa mga kritiko na bumabatiko sa kanya tungkol sa pagbibigay niya ng definisyon sa force majeure. Sa Facebook post ng senador, sinabi niya rito na iba talaga ang pangatwiran ng genius at highest level ang pagkapilosopo. Sinabi rin niya na sakali na lang itanong ng mga kritiko kung si Senator Bato de la Rosa ay sadyang ayaw ba magtrabaho o hindi pinapayagan na makapagtrabaho dahil ikukulong sa abroad. Naunang iginit ni Padilla na payagang dumalo sa sesyon si de la Rosa sa pamamagitan ng teleconference o video conference dahil mayroon namang maituturing na force majeure na kanyang tinukoy na dahilan para payagan ang kasamahan. Ipinunto ni Padilla na force majeure na matatawag ang Middle East War, China-Taiwan conflict at maging ang El Nino phenomenon. Gayunman nakasaad sa rules ng Senado na papayagan lamang ang mga senador sa virtual attendance kung ang hindi inaasahang pangyayari o force majeure ay talagang makakapigil sa kanila para pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. At Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pinatatapos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH ang Punta Open Canal Diversion Road sa General Trias, Cavite na mahigit 1 dekada nang nakatenga. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan matapos na ng DPWH ang Natural Diversion Road bago matapos ang 2027. Nagsagawa naman ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa 3 kilometrong proyekto at nakita nito ang putol na bahagi ng kalsada na ginawa ng basketball court at paradahan na ng mga sasakyan. Ayon sa DPWH, naapektuhan ang proyekto dahil sa paisa-isang pagpopondo at matagal ng problema sa road right-of-way. Sinabi ni Dizon na alinsunod sa direktiba ng Pangulo, prioridad ngayon ng ahensya na tapusin ang mga nakatenggang infrastruktura na makatutulong sa pagpapaluwag ng trapiko. Sa iba pang balita, ikatlong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at US isinagawa sa West Philippine Sea. Angel Garcia sa detalye. Matagumpay na isinagawa ng Pilipinas at ng Estados Unidos
ang ikatlong bilateral maritime cooperative activity sa karagatan ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal mula May 26 hanggang May 30. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, lumahok sa 5 araw na aktibidad ang mga unit ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at United States Indo-Pacific Command. Kabilang sa ipinadala ng AFP ay ang guided missile frigate na BRP Antonio Luna, Naval AW-109 helicopter at mga FA-50 light fighter jets at W-3A Sokol helicopter. Samantala, ipinadala naman ng PCG ang multi-role response vessel na BRP Melchora Aquino habang lumahok ang US Indo-PACOM sa pamamagitan ng US Coast Guard cutter na USCGC Midget at isang MH-65 helicopter. Sa isinagawang pagsasanay, nagsagawa ang magkasanib na puwersa ng iba't ibang maritime exercises tulad ng search and rescue operations, visit board search and seizure procedure, maritime law enforcement training, helicopter deck landing qualifications, vertical replenishment at iba pa. Ito na ay ikatlong MCA na isinagawa ng dalawang bansa matapos ang unang aktibidad noong Enero at ikalawa noong Marso ngayong taon. Ayon pa sa sandatahang lakas, ipinapakita ng MCA ang matatag na pangako ng Pilipinas at ng Estados Unidos na palalimin pa ang kooperasyong pangdepensa, palakasin ang maritime domain awareness at itaguyod ang isang rules-based international order sa rehiyon. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Department of Transportation o DOTR na mananatiling 14 ang istasyon ng MRT-7. Taliwas sa kumakalat na 13 istasyon na lamang ang itutuloy. Ayon sa DOTR, mananatiling bahagi ng MRT-7 project ang San Jose del Monte o SJDM Station at hindi ito inalis sa aprobadong alignment. Tiniyak naman ng DOTR na nananatili silang on track sa target na masimulan na ang operasyon ng inisyal na 12 istasyon ng MRT-7 o mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa second quarter ng 2027. Inaasahan namang makukumpleto at mabubuksan sa publiko ang Tala at SJDM stations sa 2028. 774 Balita Ngayon. Muling binalaan ng Department of Migrant Workers sa DMW ang publiko laban sa mga kumakalat na peking work abroad offers sa social media. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy na dumarami ang mga recruitment posts online na nangangako ng mabilis na deployment, mataas na sahod at madaling proseso kapalit na malaking bayad. Inihayag ni Kakdak na posibleng iligal o bahagi ng scam ang mga ganitong alok. Iginiit ng kalihim na hindi sapat na may opisina, social media page at foreign partner ang isang recruitment agency para masabing lehitimo ito. Kailangan anyang matiyak na lisensyado ng DMW ang recruiter at lehitimo ang job order at visa processing. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 6:52 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Oranyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naglabas ng magkahiwalay na show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa 2 uniform personnel na nakuha na ng larawan na nagmumotorsiklo na walang suot na helmet. Isa sa mga rider ay may angkas sa wala ring suot na helmet habang bumabiyahe sa pampublikong lansangan. Inatasan na rehistradong may-ari at driver ng mga motorsiklo na humarap sa Intelligence and Investigation Division ng ahensya. Pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong administratibo kaugnay ng paglabag sa mandatory use of motorcycle helmets o failure to wear standard protective motorcycle helmet at improper person to operate a motor vehicle. Isa sa ilalim na rin sa alarm status sa mga sangkot ng motorsiklo habang inilagay sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng mga rider at ipinasusuko rin ang kanilang lisensya habang isinasagawa ang investigasyon. Isa pang Metro News, in-house job fair ng Makati Public Employment Service Office isasagawa sa June 2 hanggang 4. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Makati sa June 1,
Inanyayahan ni Mayor Nancy Binay ang kanyang nasasakupan na mag-apply sa in-house job fair ng Makati Public Employment Service Office sa darating na June 2 at June 4, 2026 mula sa oras na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa post ng Makati PIO, ang job fair ay matatagpuan sa tanggapan ng PESO 5th floor, Makati City Hall Building 1. Paalala naman na ang lahat ng job seekers ay kailangan mag-register online, mag-upload ng kanilang updated resume at hintayin ng kumpirmasyon mula sa Makati PESO para sa kanilang aplikasyon. Kailangan rin magdala ng kopya ng updated resume at black ballpen sa araw ng pagpunta sa job fair. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 65 centavos. Nasa 71 pesos and 84 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 91 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 43 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Yatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 31, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at ng Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 9, 53, 43, 39, 3, at 47. Muli ang winning number combinations ay 9, 53, 43, 39, 3, at 47 na may jackpot prize na 75 million pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 18, 21, 7, 43, 11, at 3. Muli ang winning number combinations ay 18, 21, 7, 43, 11, at 3. At may jackpot prize ito na 25 million pesos. Yan ang recap ng resulta ng May 31, 2026 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, para sa jackpot estimates mamayang 9 p.m. draw. Para sa Mega Lotto 645, 35 million pesos. Habang sa Grand Lotto 655 ay 45 million pesos. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Para naman sa ating SciTech, sa gitna ng kinakaharap na banta na matinding tagtuyot sa bansa, matagumpay na nakabuo ang mga mananaliksik ng 3 breeding lines sa bagong uri ng palay na may mas matitibay at mas mahabang ugat upang makayanan ang kakulangan sa tubig dulot ng pagbabago ng klima. Ang proyekto na pinangunahan ni Roel Suralta at ng Department of Science and Technology o DOST Balik Scientist na si Nawin Lucob Agustin ay ginamitan ng isang uri ng palay na may mutated WEG1 gene at isinailalim sa crossbreed sa mga sikat na local variety ng palay sa Pilipinas tulad ng Tubigan 14, Tubigan 36 at NSIC RC480. Sinuri ng mga mananaliksik ang L-type lateral root system at ang associated na WEG1 gene para mapahusay ang kakayahan ng bigas sa panahon ng tagtuyot. Sinabi ni Lucob Agustin na nagpakita ang mga naturang palay ng 21% hanggang 60% na paghaba ng ugat na nagbibigay daan sa mas madaling pagsipsip ng tubig sa ilalim ng lupa. Nakapagtala rin ng mga ito ng 7% hanggang 36% na pagtaas sa ani kahit sa gitna ng dry spell o
kakulangan sa patubig. Kasalukuyan pang isumasa ilalim sa mga field trial ang mga naturang palay upang masuri ang performance nito sa iba't ibang kapaligiran at paraan ng pagsasaka. Ang pag-aaral na ito ay layon tulungan ng mga lokal na magsasaka, lalo pat iniulat ng Department of Agriculture na umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa dahil sa moisture stress o isang kondisyon kung saan kulang ang tubig na natatanggap ng mga pananim para sa kanilang normal na paglaki. Sa ngayon, may 15 lalawigan sa Luzon ang nakararanas na ng tagtuyot ayon sa Pag-asa at patuloy na naghahanda ang pamahalaan para sa posibleng mas matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, si Inca Child Mommy na ibalik na sa katutubong komunidad nito sa Argentina. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Ibinalik na sa isang katutubong komunidad ang mummified na labi ng isang bata na kilala bilang Child of Chani matapos mahigit 100 taong pananatili nito sa isang museo sa Buenos Aires, Argentina. Aksidenteng natagpuan ng mga miyembro ng militar at mga mountaineers noong 1905 ang nagyayelong labi ng bata sa isang bundok sa northwestern Argentina. Tinaguri ang Child of Chani ang mami mula sa pangalan ng bundok sa lalawigan ng Jujuy kung saan ito nakita at tinatayang nasa 5 hanggang 7 taong gulang ang bata ng isakripisyo para sa kapakotsa na isang sagradong ritual ng Inca. Simula nang matagpuan ang mga labi ay nanatili sa pangangalaga ng 1B Ambrosetti Ethnographic Museum na pinangangasiwaan ng University of Buenos Aires. Matapos ang ilang taon na paghingi ng restitusyon ng katutubong komunidad sa rehiyon ng Puna sa Hilagang Argentina, inilipat na ang mami mula sa museo patungo sa bayan ng El Moreno sa lalawigan ng Jujuy. Sinalubong ito ng katutubong komunidad ng Coya sa pamamagitan ng mga seremonya at ritual. Sa opisyal na pagsasaoli ng mami, humingi naman ng paumanhin ng mga otoridad ng universidad sa komunidad ng Coya dahil sa naging pagkaantala ng pagbabalik ng labi sa kanilang lugar. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ng American actor, singer-songwriter na nagpasikat ang mga awiting Love Letters in the Sun at April Love. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 1 taong 1934, ipinanganak sa Jacksonville, Florida, USA, si Patrick Charles Eugene Boone, o mas kilala ng lahat bilang si Pat Boone. Si Boone ay isang singer, songwriter, actor, author, television personality, video host at philanthropist. Itinuturing siya bilang isa sa best-selling American recording artist ng 1950s at early 1960s era. Sa kanyang karera sa musika, nakapagbenta siya ng halos 50 milyong records at mayroong 38 awitin na pumasok sa top 40 hits sa US. Nirango ng Billboard si Boone bilang isa sa top charting artist sa pagitan ng 1955 at 1995. Noong dekada 50, itinuturing na rivalry ni Boone si King of Rock and Roll Elvis Presley. Sa edad lamang na 23 ay naging host na ng variety series si Boone na pinamagatang The Pat Boone Chevy Showroom na umere mula 1957 hanggang 1960, kung saan ilan sa mga kilalang artist na naging guest niya ay sina Cliff Richard, Nat King Cole, Andy Williams at Johnny Mathis. Ilan naman sa mga pinasikat na awitin ni Pat Boone ay ang Love Letters in the Sun, April Love, Ain't That a Shame, Don't Forbid Me at Moody River na mapapakinggan ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Acosta. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, sinita ng isang traffic enforcer sa Amerika ang isang babaeng driver dahil sa paggamit umano ng cellphone habang nagmamaneho. Nangyarang insidente noong February 11 sa isang traffic stop sa Florida kung saan pinara ng traffic enforcer ang driver na si Kathleen Thomas dahil sa umano'y paglabag sa wireless communications while driving law.
Ayon sa traffic enforcer, i-issuean si Kathleen ng ticket citation dahil sa paggamit umano ng cellphone sa kanyang kanang kamay habang nagmamaneho. Mariin namang itinanggi ni Kathleen na siya ay nagsa-cellphone gamit ang kanyang kanang kamay dahil putol ang kanyang kanang kamay. Itinaas pa ni Kathleen ang kanyang kanang braso upang ipakita na putol nga ang kanyang kanang kamay. Sa kabila nito, tinikitan pa rin ng enforcer ang driver. Nag-viral ang insidente, makarang i-post ni Kathleen sa isang social media app ang video ng insidente. Ayon naman sa mga ulat, kalaunan ay dinismiss rin ng korte ang traffic violation ni Kathleen, makaraang hilingin ito ng Palm Beach County Sheriff Office dahil sa kakulangan sa ebidensya. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw ng Lunes. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, narito po muna ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pantapat ba ng Senado ang muling investigasyon sa anomalya sa flood control sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ano po masasabi ninyo mga kanyusik dito po sa plano po ng Senado na muling imbestigahan ang anomalya sa flood control sa gitna po ng nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Para po sa inyong mga opinyon, ng ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. At inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, June 1, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.